Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pahayag ni Congressman Pulong Duterte tungkol sa US Typhoon missile sa bansa pinabulaanan ng AFP. Pasahero pinatay sa loob ng bus sa Nueva Ecija. 2.1 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes kumpiskado sa checkpoint sa Nueva Vizcaya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga aniyay maling interpretasyon sa pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. hinggil sa pansamantalang pagde-deploy ng Typhoon missile system ng Estados Unidos sa bansa. Paliwanag ng AFP, binanggit lamang ni General Bronner ang teknikal na katangian ng sistema at nilinaw na ito ay para sa training at capacity building bilang bahagi ng modernisasyon ng sandatahang lakas. Binigyang diin ng AFP na ang lahat ng inisyatibo sa depensa ay naaayon sa independent foreign policy ng Pilipinas at hindi pabor sa anumang banyagang interes. Sa isang Facebook post kamakailan, binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang sinabi ni Bronner tungkol sa kakayahan ng US Typhoon missile na umabot ng China at ang pagiging collateral damage umano ng Pilipinas sa bangayang US at China. Nagulantang mga pasahero ng isang pampasaherong bus sa barangay Pinagpanaan, Talavera, Nueva Ecija matapos saksakin ng isang lalaki ang kapwa pasahero kagabi Oktubre 25. Ayon sa mga saksi, bigla na lamang umatake ang suspect habang humihinto ang bus malapit sa isang tula. Naaresto agad ng mga pulis ang salarin na hindi tumakas sa lugar. Napansin ng ilang pasahero na tila nakikipag-usap sa sarili ang suspect bago ang pananaksa. Dahilan para hinalaang may dinaramdam itong sakit sa pag-iisip. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Arestado ang isang truck driver matapos makumpiska ng mga pulis ang tinatayang 2 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa barangay Nagsabaran, Diadi, Nueva Ecija nitong Sabado, Oktubre 25. Ayon sa PNP 1st Provincial Mobile Force Company sa Nueva Vizcaya, nasabat mula sa suspect ang 53 kahon ng Bon International na sigarilyo. Bawat kahon ay naglalaman ng 50 reams na may halagang 800 piso bawat isa o kabuuang 2.12 million pesos. Nakumpiska rin ang closed van na ginamit sa pagbiyahe ng mga sigarilyo. Nahaharap ang driver sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act matapos mabigong magpakita ng kaukulang dokumento sa transportasyon ng mga kargamento. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.